Sino po dito yung medyo sumisikat na ngayon? Nagkakapangalan sa social media. Meron ho ba dito na medyo astig ang dating? At kung tawagin ka ay mamaw? Tignan mo yung katabi mo, mamaw ka ba? Mamaw sa gaming? Mamaw sa basketball? Mamaw sa departamento ninyo, sa trabaho? Pag sinabing mamaw, hindi po literal na mamaw yan, kundi yan po ay ibig sabihin astig, malakas, strong, champion. Ang sabi po nung nabasa ko na vow, yung personal vow ng mag-asawa, ang sabi, promise, hindi tayo malalaos kasi hindi naman tayo sikat. Pero ito pong mamang ito, sikat po ito sa mga nag-aaral ng church history, nag-aaral ng Biblia. Si William Tyndale, sikat po yan. Sa mga nag-aaral ng Biblia at church history, bakit po siya sikat? Kasi po noong 1536, October 6, sakto October ngayon, no? October 6, 1536, si William Tyndale po ay binigti. Hindi pa po tapos doon. Binigti po yung mama na yan, pagkatapos sinunog po ng buhay. Kaya sikat na sikat po nung araw yan. Biruin mo, binibigti ka na, sinusunog ka pa ng buhay. Bakit kaya? Sapagkat sa panahon nila, akala ng mga taong simbahan, yung mga paniniwala ni William Tyndale ay heresy, false belief. Akala nila mali si William Tyndale. Pero sa panahon natin ngayon, yung kanyang mga paniniwala, makikita mo napaka-biblical, Bible-based. Kasi isa sa paniniwala ni William Tyndale, wala pong purgatorio. Kaya pag nabasa mo sa Biblia, wala talagang purgatorio. Marami po siyang paniniwala na pag tinignan po natin, puro biblical. Bakit naman siya sinunog? Kasi nung panahon ng araw, illegal po yung ginawa niya. Ano pong ginawa niya? Sinalin po niya yung Biblia mula sa Latin na Biblia, sinalin po niya sa English. Dahil ang katwiran niya, gusto niya maraming makaintindi. Kasi hindi po naiintindihan ng mga ordinaryong tao ang Latin Vulgate Bible. Latin kasi, ang nakakaintindi lang yan, mga taong simbahan. Gusto ni William Tyndale na babasa ito ng lahat ng tao, naiintindihan ng salita ng Diyos. Yun po yung pinakamalaki niyang pagkakamali, kaya po siya po ay binigti at sinunog po ng buhay. Pero para po sa atin, makikita natin na wala naman siyang mali. Tama ang kanyang tayo, tama ang kanyang paniniwala. Amen po? Pero alam niyo po ba, habang sinusunog po siya ng buhay, may panalangin po siya na naisigaw. Ang sabi niya, Panginoon, buksan mo ang puso ng hari. Open the heart and the mind of our King. After 3 years, pakisabi sa katabi mo, after 3 years. After 3 years, si King Henry VIII ng England, inutos niya na isalin ang Biblia sa salitang English para lahat naiintindihan, lahat nakakaunawa. Biruin mo, pagkalipas ng 3 taon, dininig ng Diyos yung panalangin ni William Tyndale. Palakpakan po natin ang Panginoon. The Bible today is available in 733 languages. That means that 5.9 billion people can read the Word of God
in their mother tongue. Sa panahon natin ngayon, naisalin na sa maraming salita ang Biblia at ngayon nababasa na ito ng bilyong-bilyon mga tao. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, you will know the truth and the truth shall set you free. Praise God. Naalala ko, may napanood ako sa YouTube, yung mga Chinese people, Chinese Christians, nung binigyan sila ng Biblia, first time, nag-iiyakan sila sa tuwa. Nag-iiyakan. Dahil gano'n na lang ka-precious ang salita ng Diyos para sa mga taong ito. Pero meron pong trending na bago ngayon. Ang China po ay gumawa ng isang hakbang na medyo marami po ang na-alarm. Sinalin po nila yung Biblia base po sa kanilang mga paniniwala bilang mga komunista. Medyo iba po ito kay William Tyndale kasi si William Tyndale, kung ano sabi sa Hebrew Bible, Greek Bible, sinali niya sa English. Ito naman po, yung ginawa ng gobyerno ng China, sinali nila ang Biblia ayon sa kanilang paniniwalang politikal. Kaya pag binasa nyo po yung somewhere in John chapter 8, kung hindi po ako nagkakamali, naalala nyo po yung babae na nahuli sa pakikiapid? Di ba, babatuhin siya ng mga tao? Anong sabi ng Biblia? Sabi sa John chapter 8, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Nag-alisan, di ba, yung mga tao? At nung nag-alisan yung mga tao, ang sabi ng Panginoon, woman, where are they? Has no one condemned you? She said, no one, Lord. And Jesus said, neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. Yan ang nakalagay sa Biblia, Standard Bible. Pero sa Chinese Bible na nilabas po nila ngayon, nakaka-alarm po, iba po ang nangyari. Dito po sa Chinese Bible, si Jesus po, binato po yung makasalanang babae. Yun po ang nakalagay. Ang sabi po doon, when everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, I am also a sinner. Medyo napakalayo sa original na Biblia. Ito po yung tinatawag na mali. Mali po ito kasi ang sabi ng salita ng Diyos, huwag mong babawasan ang salita ng Diyos, huwag mong dadagdagan, huwag mong babaluktutin, huwag mong iibahin yung aral. Kaya ang challenge po sa atin, tayo po'y patuloy na maging tapat sa mga salita ng Diyos. Amen. Pakisabi sa katabi mo, be faithful. Be faithful to God. Para po sa Panginoong Diyos, ano po ba ang pinakamahalaga? Ano po ba ang pinaka-importante sa Panginoon? Ano po ba ang bagay na para bang mabigat sa Panginoon? Sagutin po natin saglit. Para po sa Diyos, ang sabi po dito sa 1 Samuel, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. 1 Samuel 15:22. Ang sabi diyan, mga kapatid, obedience is better than sacrifice. Para pala sa Diyos, ang pinakamahalaga, pakisabi po, obedience. Mas mahalaga pala ito sa sacrifices. Pag sinabing sacrifices, ito yung mga binibigay mo sa Diyos. Mas mahalaga. Mas mahalaga sa Diyos ang pagsunod. Kasi isipin nyo, yung ibibigay mong sakripisyo sa Diyos din namang galing yan eh. Lahat ng bagay sa Kanya at pinahiram lang niya sa atin. Kaya sa Diyos, ang pinakamahalaga, pagsunod.
Parang sa magulang, di ba? Parang sa magulang. Sino po mga magulang dito? Sa ating po mga magulang, ang hanap natin sa mga anak natin, respeto at pagsunod. Igalang mo at sundin mo ang iyong mga magulang. Yan ang sabi ng Biblia. Kasi para bang, ano pa na naging tatay mo ko? Ano pa na naging nanay mo ko kung hindi ka naman susunod sa akin? Hindi pwedeng ako ang susunod sa iyo kasi ang sabi ng salita ng Diyos, mga anak, sundin ninyo at igalang ang inyong mga magulang. Hindi po sinabi ng Biblia na, mga magulang, sundin mo ang luho at ang lahat ng gusto ng iyong mga anak at gaganda ang kanyang buhay. Baliktad po hindi po natin pwedeng baguhin ang salita ng Diyos, hindi natin pwedeng ibahin ang salita ng Diyos. Ganon din po sa Diyos, mahalaga po pagsunod. Di ba tinawag natin siyang Panginoon? Parang sa Panginoon, para bang tinawag mo akong Panginoon tapos hindi ka naman susunod sa akin? Sarili mo naman yung susundin mo? Para kang humihingi ng payo tapos hindi ka naman nakikinig. Sarili mo din yung sinusundan mo. Nakakita na po ba kayo ng tao ng ganyan na may problema, hihingi ng payo sa'yo tapos hindi naman nakikinig? Ang hirap payuhan yan. Napakahirap. Kasi humingi siya ng payo pero hindi naman nakikinig at hindi sumusunod, mahihirapan ka dyan. Obedience is better than sacrifice. Kahit ibigay ng isang mayamang tao yung napakalaking lupain para sa gawain ng Diyos, kung hindi siya susunod sa Panginoon, maiimpyerno pa rin siya. Mapapahamak pa rin yung kanyang kaluluwa. Kahit ibigay po ng isang mayamang tao lahat ng kanyang pera, lahat ng kanyang kayamanan bilang alay niya sa Diyos, kung hindi niya susundin ang mga salita ng Panginoon, mapapahamak pa rin po siya sa apoy na di namamatay, sa apoy ng impyerno. Mas mabigat po ang obedience. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang pasaway. Huwag matigas ang ulo. Sumunod ka lagi sa Panginoon. Sapagat nandyan ang pagpapala ng Diyos. Obedience brings God's blessing. Ang sabi po dyan, ang pagpapala ng Diyos dumadaloy sa ating pong pagsunod. Sino pong naniniwala dyan? Na ang susi po sa pagpapala ng Diyos, yung pagsunod. Ang pagsunod po natin parang susi yan. Minsan marami nagtataka, bakit walang bumubuhos na pagpapala, parang nakasarado, parang nakakandado, parang may humahad lang. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo susi. Susi, ang susi dyan, pagsunod. Huwag mo sundin yung sarili mo, huwag mo sundin yung opinyon ng tao. Huwag mo sundin yung nararamdaman mo. Ang sundin mo lagi ang Panginoon. At kapag lagi kang sumusunod sa Panginoon, nandun ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 1 Samuel 15:23, nasasaktan ang Panginoon kapag tayo nagdi-disobey. Kung paano nasasaktan yung magulang mo pag nagdi-disobey ka, kung paano nasasaktan yung pastor mo pag nagdi-disobey ka, maging ang Diyos, sabi dito, nasasaktan. Tingnan niyo po, sa 1 Samuel 15:23, ito pong si Haring Saul naging pasaway. Hindi niya sinunod ang Panginoon. Tingnan niyo yung nararamdaman ng ating Diyos dito. Mararamdaman mo yung pain, yung hurts. Ang sabi diyan, ang pagsuway sa Panginoon ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinatakwil ka rin niya bilang hari. Kita niyo po, mabigat talaga yung pagsunod. Kaya salamat sa Diyos, yung katabi mo, naniniwala ko masunurin. Salamat sa Diyos, yung katabi mo, naniniwala ko hindi siya pasaway. Hindi siya mahirap pasunurin. Binigyan siya ng Diyos ng
masunuring puso, obedient heart. Purihin ang Panginoon. Lahat po ng masunurin, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng masunurin sa Panginoon, sumigaw ng Praise the Lord! Praise the Lord! Ba, lakas ha. Talagang masunurin. Hallelujah! Now, tandaan po natin, ang pagsunod sa Diyos ay pagsunod lagi sa Kanyang mga salita. Basahin po natin ng malakas. Ang pagsunod sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang mga salita. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Marami po ang medyo confused dyan, yung parang nalilito. Paano ko ba susundin ang Diyos? Paano ko ba gagawin ang nais ng Diyos? Simple lang. Kung gusto mong sundin ang Diyos, sundin mo ang salita ng Diyos. Sundin mo ang Biblia, the Word of God. The Bible is the Word of God. Lagi kang susunod dito. Purihin ang Diyos. Tingnan niyo po ang Luke 11:27 to 28. Dito pinakita ng Panginoon na napakahalaga ang pagsunod sa Kanya pong mga salita. Habang ang Panginoon dito nangangaral, may isang babae sumigaw, mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Sino po yung babae na nagpasuso kay Kristo, nagdala sa Panginoong Hesus sa kanyang sinapupunan? Ito po ay si Mama Mary. Ang sabi po ng sumigaw na tao mula sa crowd, mapalad si Mama Mary. Kasi naging nanay siya ni Kristo sa pagkakatawang tao. Pero ano po ang sagot ni Kristo? Ano ang sagot ng Panginoon? Basahin po natin, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Wow! Kung mapalad po si Mama Mary, abay, mapalad ka. Nakikinig ka. Nakikinig ka ng mga salita ng Diyos, mapalad ka. Sinusunod mo salita ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Hindi ka lang mapalad, ang sabi ng Panginoon, higit kang mapalad. Kasi si Mary, nakita niya si Jesus Christ. Pero ang sabi ng Panginoon, higit na mapalad, kahanga-hanga, yung mga sumusunod sa Panginoong Hesus kahit hindi siya nakikita. Kahit hindi natin siya na-encounter physically, pero sumusunod tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, higit kang mapalad. Kaya please, kung talagang susundin po natin ang salita ng Diyos, mag-aral po tayo ng Biblia. Meron po ba nagpe-pray dito kay Mama Mary? Baka may nagpe-pray pa sa inyo kay Mama Mary dyan. Huwag po kayong magpe-pray kay Mama Mary. Bakit? Sapagat ito po ay hindi nakalagay sa Biblia. Wala sa Bible po yan. Wala sa Biblia. Alam ko po, medyo malapit tayo sa nanay. Mami's boy ka, mama's boy. Pero okay po yun, masarap maging malapit sa nanay. Pero pagdating sa pananampalataya, wag mo siyang dadalhin. Bakit hindi po tayo nagpe-pray kay Mama Mary? Unang-una, iisa lang po yung mediator, ang sabi ng Biblia. Ito ang Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lang po tayo nagpe-pray, sabi ng salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng idagdag si Mary. Kahit si Mama Mary, ayaw niya na magpe-pray ka sa Kanya. Bakit? Kasi hindi Kanya naiintindihan. English ang gamit mo, Tagalog ang gamit mo, Aramaic ang Kanyang salita. Paano kayo magkakaintindihan? Bawal po sa Biblia po yan. Sabi ng Biblia, huwag kang makikipag-usap sa patay. Matagal na pong patay si Mary. Nagpapahinga sa kaharian po ng Diyos. Hindi mo siya pwede istorbohin doon. Isa lang po ang turo ng Biblia, kung magpe-pray ka, humingi ka sa Ama sa pangalan ni Kristo. Yan ang salita ng Diyos. Amen! At ang Panginoong Hesus nasa lahat ng dako. Nasa lahat ng dako si Mary po, nasa heaven.
Nandun lang siya, pero si Lord, all-knowing, all-present, all-powerful. Kaya po, pag magpe-pray tayo, direct po tayong magpe-pray sa ating Panginoong Hesus. Amen! Amen! Paano po natin susundin ang Panginoon? Meron pong 3 sangkap ng pagsunod na hinahanap ang Panginoon. As we end, iiwanan ko po sa inyo ito, sa pagsunod natin kay Kristo, sa ating Panginoon, sa Kanya pong mga salita, 3 bagay lang po ang tatandaan natin. Unang-una po, sumunod po tayo ng may pananampalataya. Pakisabi sa katabi mo, have faith. Trust Him. Magtiwala ka lagi sa Panginoon. Every time na susundin mo yung mga Word of God, magtiwala ka. Totoo yan. Magtiwala ka, mapapaigi buhay mo. Magtiwala ka. Huwag kang manlalaban. Huwag mo nang ilagan. Huwag mo nang i-refuse. Basta anong nakalagay dito, anong nakasulat dito, anong utos sa'yo, sundin mo na sundin. Magtiwala ka. Katulad po ni Abraham. Si Abraham po sa Genesis chapter 22, verse 1 and 2, ang sabi dito, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, He said, Here I am, sabi po ni Abraham. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering. Sa ibang translation po, kill him. Patayin mo siya. No? Ang sabi dito, ang ginamit na salita, offer him there as a burnt offering upon one of the mountains of which I shall tell you. Well, iingat po ulit tayo ng pag-i-interpret dito ng Biblia. Ang Diyos po, hindi po siya kumukuha ng buhay. Giver of life siya. Kaya ang sabi dito, after these things, God tested Abraham. Pakisabi po, test of faith. Pagsubok po ito. Pagsubok. Pagsubok. Sino po dito may mga pinagpe-pray? Sino dito may mga pangako ng Diyos na pinangahawakan? Hallelujah. Si Abraham po, katulad natin, may pangako siya ng Diyos na pinangahawakan. Biruin niyo po, sa edad na 75, pinangakuan siya ng Diyos na bibigyan siya ng anak. Alam niyo po kung ilang taon niya po ito inintay? Pakisabi po, 25 years. 25 years. Ibig sabihin, 75, binigay ng Diyos yung pangako na bibigyan kita ng anak. Kasing dami ng buhangin, kasing dami ng bituin sa langit. Pagkatapos nangyari yung pangako na yon, after 25 years, so ilang taon na si Abraham? Mga nasa 100 na. Matanda siya ng 10 years sa kanyang asawa na si Sarah. So, ilang taon si Sarah nung nagbuntis? 90 years old. Tingnan mo yung grabe yung pananampalataya ni Abraham. Alam niyo po ba ang pangalang Abraham, kung ano ibig sabihin yan? Pag sinabing Abraham, ang ibig po sabihin yan, the Father is exalted. Kaya pag tinatanong siya ng mga tao, anong pangalan mo? Abraham. The Father is exalted. Asa anak mo? Wala. Pangako. May pangako ako. Sino dito may pangakong pinangahawakan? Na balang araw magkakaasawa ka. Balang araw magkakaroon ka ng sariling bahay. Balang araw magkakasasakyan ka. Balang araw yung bisikleta mo papalitan ni Lord ng mas matulin. Hallelujah. May pangako tayo. Sino po dito
yung pangako ng Diyos na pinangawakan niya ay yung kaligtasan ng buo niyang angkan, buo niyang pamilya. Biruin mo, pag tinatawag siyang Abraham, ibig sabihin ng Father, exalted, para bang nakaka-discourage. Kasi hindi lang niya isang taon na inintay ito, 25 years! Grabe po. Pagdating po na si Abraham po, mga 99 years old, dinalaw ulit siya ng anghel ng Diyos. Pinalitan yung kanyang pangalan. Level up. From Abraham, ginawa siyang Abraham, the father of all nations. Dinuhay mo? Pag may tumatawag sa kanyang, Abraham, excuse me, hindi na ako Abraham. Abraham, the father of all nations. Ilan ho anak niyo? Wala. Asawa niyo, eto, lola na. 90 years old. Pero may pinanghahawakan akong pangako ng Diyos. Balang araw, pag pregnancy test niya, positive na yan. Hallelujah. Grabe. 25 years niya to inintay. Kaya nung early in the morning, tuwan-tuwa po si Sarah nag-report sa kanyang asawa, mahal, sweetheart, positive. Buntis ako. Hallelujah. At pagkatapos nung lumaki na po yung bata na si Isaac, ang sabi po ng ilang tao, 3 years old daw ito si Isaac nung siya po ay inalay. Sabi ng ilan, paano magiging 3 years old dyan? Ay pinagbuhat yan ng mga kahoy, pinagbuhat yan ng mga panggatong. Hindi pwedeng 3 years old yan. Mga 20 to 30 years old yan. So bahala na kayo kung anong paniniwalaan nyo dyan. Mga opinion lang naman ng mga scholars yan. Kung gusto nyo maniwalang 3 years old, 3 years old kayo. Kung gusto nyo paniwalaan mga 20 to 30 years old, si Isaac, pwede rin po. Kaya after 20 years, nangusap na naman ang Panginoon kay Abraham. Alam nyo, pag may pangungusap ang Diyos, ingat ka. Kasi may pinapagawa sa iyo. At pag may pinagawa sa iyo, Diyos, manampalataya ka. Gawin mo yan. At hindi ka niya pababayaan. Amen. After 20 years, ang sabi ng Panginoon, Abraham, ialay mo sa akin ang kaisa-isa mong anak. Hindi lang kaisa-isa eh. Diniin pa yung pinakamahal mong anak. Di ba kapag ikaw nagkaanak ka sa edad mo, yung parang iba yung dating sa'yo ng bata na yon. Mahal na mahal mo kasi may edad ka na, nagkaanak ka pa. Tapos kaisa-isa. Sabi ng Diyos sa kanya, ialay mo sa akin si Isaac as burnt offering. Mabigat po yun. Mabigat po yun. Pero dahil nananampalataya ang Abraham sa Panginoon, nananampalataya, sumunod siya sa Diyos. Sumunod siya sa Panginoon. Kasama niya yung katulong niya. Akyat po sila sa bundok. Siguro, halos hindi siya makatulog. Early in the morning, akyat sila. Tapos sa paanan ng bundok, iniwan na nila yung katulong nila. Boy, iwan ka na muna. Sasamba kami. Intayin mo lang kami dito. Pagkatapos namin sumamba, babalik kami. Pakisabi po, faith. May faith si Abraham. May faith. Biruin mo, alam niya na ibe-birth offering niya si Isaac. Pero ang salita niya sa kanyang katulong, babalik kami. Hindi niya sinabing, babalik ako. Kasi si Isaac, wala na. Kundi, nananampalataya siya na kung mamatay man ito si Isaac, kaya itong buhay ng Diyos. Nananampalataya siya na gagawa ang Diyos ng daan. Magpo-provide ang Panginoon. Kaya nung nandoon na si Abraham, ibe-birth offering niya na si Isaac, kaya ginagapos, oh.
Sino dito ang edad mga 20 to 30 years old? Mabigat yan, gagapusin mo yan, mabigat yan. Pero po yung Isaac, willing siyang ialay yung kanyang buhay. Ihandog ang kanyang buhay. Yung sasaksakin niya na yung bata, sabi ng Diyos, sabi ng anghel ng Diyos, Abraham, wag, na-prove mo na yung faith mo. Lumingon ka. At nakakita sila ng kordero. Nakakita siya ng tupa o kambing na ligaw. At yun yung ginawang alay. Hallelujah. Pakitanong nga ng mata sa mata yung katabi mo, what is your Isaac today? Ano yung Isaac mo na hinihingi ng Diyos na i-offer mo sa Kanya? Baka meron kang Isaac. Baka may hinihingi sa iyo ang Diyos. Siguro, matagal na yan na nire-reveal sa iyo ni Lord. Matagal na yan na sinasabi sa iyo ng Diyos every time na makikinig ka ng Word of God, every time nagbabasa ka ng Bible, every time na nagpe-pray ka, may bagay na hinihingi ang Panginoon sa iyo. Huwag kang matakot ialayan sa Diyos. Kasi God will provide. Amen. Amen. Huwag kang matakot. Ano mang bagay na hinihingi ng salita ng Diyos sa atin, pakisiko yung katabi mo, huwag kang matakot. Ano man bagay na hinihingi ng Word of God sa atin, huwag kang matakot. Manampalataya ka. God will provide. God will bless us. God will be with us. He will never leave us, nor forsake us. And God is good, and He is good all the time. Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang Diyos bilang pagsamba at pagpupuri natin sa Kanyang pangalan na Siya'y mabuti, dakila. Hallelujah. Anong klase pa pong pagsunod ang hinahanap ng Diyos sa atin? Pagsunod po na may katapatan. May katapatan. Sa Genesis 6:22, makikita nyo si Noah, sobrang tapat niya sa Panginoon. Kasi lahat ng inutos ng Panginoon sa kanya, ginawa po niya. Lahat. Lahat. Wala siyang mintis. Wala siyang binawas. Lahat ng utos sa kanya ng Diyos, ginawa ni Noah. Yun po yung pagsunod na hinahanap ng Diyos. May katapatan. I do believe, I strongly believe na yung katabi mo, kapatid, he's a faithful. Tapat siya sa Panginoon. Amen. Sumusunod siya ng may katapatan sa Diyos. At gusto natin siya i-encourage. Hallelujah. Gaano po ba katindi yung sitwasyon ni Noah? Yung utos sa kanya ng Panginoon na magtayo, gumawa ng arko, ng malaking barko na kasing laki ng super ferry. Hindi po madali. Bakit? Pinagawa yan ng Panginoon, number 1, sa tuktok ng bundok. Madali gawin yan kapag nasa tabing dagat. Pero aakyat ka sa bundok, gagawa ka ng malaking barko doon, para ang hirap. Pangalawa, pinagawa yan ng Panginoon sa panahon ng tagtuyo. Talagang nagbibitak-bitak yung lupa. Walang ulan. Walang hamog. Di ba? Parang kung isipin mo, para andali gawin kapag umuulan, tapos bumabaha. Ay, okay itong bahay ko, lagyan ko kaya ng sagwan. Madali eh. Pero yung utos sa kanya sa panahon ng tagtuyo, gumawa ka ng arko sa tuktok ng bundok, hindi po madali. Pero Noah was faithful to God. Lahat ng sinasabi niya, sinasabi ng Diyos, gagawin ko, sabi ni Noah. Pangatlo, yung mag-gather ka ng mga animals, mahirap yan. Iisa-isahin mo yan, napakahirap niyan. Mag-gather ka nga ng tao, ang hirap eh. Paano pa kaya mga hayop? Pakisabi po, 120 years. 120 years po ginawa po ni Noah yung arko.
Ganun po kalupit. At habang ginagawa niya, nagpipreach po siya. Nangangaral siya sa mga tao. Sinasabi niya sa mga tao, magsisi na kayo, magsipagbalik loob na kayo sa Panginoon. Pumasok kayo sa arko ng kaligtasan. Gugunawin ng Diyos ang mundong ito. Babaha. Marami mamamatay. Pero di siya pinapansin ng mga tao. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Kasi, katwiran ng mga tao, tagtuyo, summer, matagal nang hindi umuulan, imposible yan sinasabi mo. Noah was obedient. He was faithful. Kahit hindi naniniwala yung mga tao, kahit hindi siya ina-appreciate, kahit pinagtatawanan siya, kahit boring sa kanya yung kanyang preaching, boring sa mga tao, Noah was faithful to God. Amen. He was faithful. Lahat ginagawa niya. Alam niyo po, maraming klaseng pagsunod yung ginagawa ng mga tao. Bigyan ko po kayo ng ilan. May mga sumusunod sa Panginoon, pasikat. Yung pasikat lang, paplex-flex lang. Pakisabi nga sa katabi mo, wag kang pasikat. Kasi pag pasikat ka, pag hindi ka napansin, magtatampo ka. May mga sumusunod sa Panginoon, pag may CCTV lang. Pag may nakatingin. Pag may nakatingin. Sumusunod, pag may nakatingin. Pero pag wala na nakatingin, wala nang pagsunod. Madaya po yung ganun. Ang pagsunod sa Panginoon, katulad ni Noah, he was faithful, he was honest. May mga sumusunod sa Panginoon, gaya-gaya. Gaya-gaya lang. Uy, pumapalakpak sila, palakpak nga ako. Uy, kumakanta sila, kakanta rin ako. Pakisabi nga ulit, wag kang gaya-gaya. Magkaroon ka ng sariling style. No? Kasi kung gaya-gaya ka lang, mababaw yung pagsunod mo. Paano kung yung ginagaya mo tumigil? Tumigil sa paglilingkod, mag-backslide, o tigil ka na rin. May mga sumusunod sa Panginoon, sumusunod nga pero puro reklamo. Sumusunod sa mga salita ng Diyos, pero panay complain. Please, into natin yung pag-complain. Kung magko-complain ka, wag ka na lang sumunod kasi nasasaktan mo ang Diyos. May mga sumusunod sa Panginoon pag may problema lang, in need. Mabigat ang problema, tamo, mag-church. Mag-church yan, mag-worship yan. Pero pag nakuha niya na yung prayer niya, yung hinihingi niya, wala na. May mga sumusunod sa Panginoon, pakisabi, seasonal. Sakto sa kanya yung kanta na panapanahon. Pag sinabing seasonal, makikita mo, napaka-hyper kay Lord. Kinabukasan, lobat, discourage. Seasonal eh. Parang may sumpong. Pakitignan mo yung katabi mo, wala namang sumpong. Mahirap yan. Mahirap yung pagsunod na seasonal. No, yung parang may panahon na masipag, may panahon na tamad, may panahon na nag-aalab, may panahon na nanlalamig. Hindi po pwedeng ganyan. Be faithful to God. May mga sumusunod sa Panginoon, sa salita lang. Sa salita lang. Sasabihin niya, yes Lord, Amen Lord, pero hindi talaga sumusunod. May mga sumusunod sa Panginoon, pag okay lang ang sitwasyon. Pag hindi okay sitwasyon, sa pamilya, wala na, stop na. May iba naman po, puro excuses. Kasi ganito, ganyan eh. Hindi ko kaya eh. Wag. Iihinto mo yung mga excuses kasi nakikita yan ng Diyos. Isipin mo na lang, ang isa sa excuses ng isang tao, busy. Busy kasi ako, kaya hindi ako maka-church eh. Ha? Busy ka, hindi ka maka-church? Bakit ikaw lang ba busy? Ito, ang daming busy dito oh. Taas nga kamay ng mga busy pero nag-worship pa rin. Amen. Hallelujah. Alam ko kayo, sobrang busy ninyo. Kaya, we salute you. Pinapupurihan namin ang Diyos sa buhay niyo.
Di ba? Minsan may mga tao sasabi, busy kasi ako, busy schedule ko, puno na yung calendar ko, hindi ako maka-church. Bago mo gawing excuse yan, isipin mo sana na ang maraming kapatiran, maraming tao na kahit busy sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, hindi nagmimintis sa pagsamba sa Diyos. Bakit? Kasi mahal nila ang Panginoon. And they are faithful to God. Palakpakan natin ang Panginoon. May mga sumusunod naman sa Panginoon, parang kulang-kulang. Yung sumusunod, ito susundin ko to. Pero ito hindi ko muna gagawin. Sumunod ka na kay Lord, bakit hindi mo pa buuin? Tama? Minahan mo na ang Panginoon, bakit di mo pa buuin yung pagmamahal? Buuin mo na. Pangatlo po, and ito na po pinakahuli, anong sangkap ng pagsunod ang hanap ng Diyos? May katapatan, may pananampalataya. Pangatlo po, may pag-ibig. Sabi ng Mark 12:30, love God with all your heart. Hindi lang kalahati ng puso mo, buong puso mahalin mo ang Diyos. Sabi ng John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. Kadalasan tayo, pag nakikinig tayo ng Word of God, basta mga pangako ng Diyos, umi-amen tayo. Pero kapag medyo tinatamaan yung ugali natin, tinatamaan tayo, parang nare-rebuke tayo, humihina yung amen natin. Amen po? Tama, humina amen, no? Minsan, pag may mga Word of God na parang tumatama, ang lagi natin iniisip, para sa'yo yan. Ay, sayang, para sana sa kanya to. Huwag po ganon. Huwag po ganon. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, tanggapin mo ang salita ng Diyos ng buong buo. Walang kulang, walang bawas. Katulad po ni Peter, si Peter po, bumawi siya sa Panginoon. Bumawi siya. Alam niyo po yung kwento ni Peter, di ba? 3 beses niyang dininay si Jesus Christ. 3 times. Pero bumawi siya, nagsisi siya sa Panginoon. Alam niyo po ba si Peter, nung pine-persecute na siya, pinapipili na siya, kung ang Panginoon ba ang susundin niya, ang Panginoon ba ang kanyang paglilingkuran o tatalikuran niya ang Panginoon? Pag tinalikuran niya ang Panginoon, mabubuhay pa siya. Pero kung yayakapin niya si Kristo, magpapatuloy siya sa Panginoon, ipapako siya sa krus. Alam mo, mas pinili po ni Peter na ipako sa krus ng pabaliktad. Kasi ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat tumulad kay Kristo. Kaya, nung pinako si Peter, pabaliktad. Bumawi si Peter sa Panginoon. Bumawi siya. Talagang, hindi siya pumayag na mamatay siya ng backslider siya. Hindi siya pumayag na mamatay po siya ng wala siya sa Panginoon. Unfaithful siya sa Panginoon. Grabe si Peter. Pinakita niya kay Lord yung kanyang pag-ibig na buong-buo. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Kaya sa 3 sangkap ng pagsunod, tandaan natin mga kapatid, sabi po ng iba, tanggapin mo lang si Jesus, saved ka na. Pero sabi po ng Biblia, simula pa lang yan. Sino pong naniniwala na pag tinanggap natin si Jesus, ligtas tayo? Tama po yan. Pero simula pa lang yan. Parang sa kasal. Hindi naman pwedeng pagkatapos ang kasal, okay na. Simula pa lang yun. Simula pa lang yan. Ng pagsasama sa hirap at sa ginhawa. Marami pong tao, kaya po napapahamak, kaya nasasaktan. Pakisabi sa katabi mo, makinig ka. Maraming tao ang nasasaktan kasi po, yung pagsunod po nila, yung matinding pananampalataya, yung matinding pagtitiwala, sa tao po nila binibigay. Sa tao. Yung matinding pag-obey, matinding loyalty, yung matinding pagtitiwala sa tao. Tao yan. Pag yan tao bumagsak, masasaktan ka.
Pero naniniwala po ako kung ilalagay natin ito sa Diyos, ilagay mo sa Diyos ang pagsunod mo, yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo, yung katapatan mo, pag-ibig mo, pag ibibigay mo lahat yan sa Diyos, magtatagumpay ka. At kung naniniwala po tayo sa salita ng Diyos sa araw na ito, palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon, yung mas malakas, pasasalamat, papuri sa Kanyang pangalan. Hallelujah, Jesus. Amen.